Balik bansa na rin ang mahigit 300 Pilipino mula Riyadh, Saudi Arabia at Bahrain na naipit sa nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Sa kabila naman ng walang patid na taas presyo ng langis dahil sa gyera, nagbanta pa ang Amerika at Iran na pasasabugin ang mga oil facility sa rehiyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Panay ang pasasalamat at wagayway ng watawat ng Pilipinas ng mahigit 300 Pilipinong nakauwi kaninang umaga mula Riyadh, Saudi Arabia at Bahrain sakay ng chartered flight ng OWA. Kabilang sa mga sumalubong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Mga OFW ang karamihan habang 13 ay mga batang kaanak ng ilan sa kanila. Last passenger na ako. Siyempre nagpapasalamat sa Lord kasi nakalabas talaga sa lugar na yon. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya para makapagpaabot ng tulong sa mga na-repatriate na OFW. Kasama na dyan ang DOLE kung saan magpapa-job fair din tayo, local and overseas jobs sa mga nanunumbalik na kailangan magkaroon ng bagong trabaho. Meron ding livelihood. Naunang dumating kaninang pasado hating gabi ang 26 na OFW mula Qatar, kabilang ang 9 na magkakaanak. May mga nakauwi rin kahapon na mahigit 400 Pinoy mula Dubai, United Arab Emirates. Ayon kay Kakdak, isang OFW ang umuwing nakastretcher dahil na-paralyze siya matapos ma-stroke at ipagpatuloy dito on treatment. Ang pag-repatriate sa mga OFW ay kasunod ng patuloy na gyera ng Iran at alyansa ng Israel at Amerika. Si US President Donald Trump nagbanta na pasasabugin nila ang Kharg Island na isa sa mga oil hubs sa Iran. Kung hindi anya ititigil ng Tehran ang pag-atake sa mga vessel na dumaraan sa Strait of Hormuz. Nagbanta rin ang Iran na kung gagawin yan ng Amerika, aatakihin nila ang mga oil facility na konektado sa Amerika. Matapos ang drone attack ng Iran, sinuspindi kahapon ang mga oil loading operation sa emirate ng Fujairah sa UAE. Kung nasaan ang port of Fujairah, isang kritikal na oil infrastructure kung saan nakaimbak ang pang-export ng krudong may kapasidad na halos 1 million barrels per day. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.